Ready ka na bang panoorin ang mga footage nito, kamulti? Mula sa babaeng misteryoso na nasa cubicle at halimaw sa bakuran. Well, kung ready ka na, ay tara. What the fuck is that? Ang video ito ay mula sa YouTube channel na Fourth Wall. Isa ito sa mga favorite paranormal YouTube channel ko na nakabase sa Japan. Sa episode na ito ay nakatanggap sila ng email mula sa isang babae na magsagawa ng paranormal investigation sa bahay nito. Ang pangalan ng sender ay si Kyoko. 10 taon na niyang nabili ang bahay pero nagbigay ito ng kilabot sa kanya. Di umano ay mga weird voices at mga gamit ang kusang gumagalaw sa loob ng bahay at ang nakapangingilabot pa ay ang shadow figure na madalas nitong nakikita sa paligid. Matapos ang interview ng Fourth Wall kay Kyoko ay napag-alaman nilang namatay na pala ang asawa nito na maaaring baka ang dahilan ng mga pagpaparamdam. Isa pa sa pinag-iinalaan nito ay ang black box na di umano'y nakita niya sa loob ng bahay na nakalagay sa aparador simula nang maglipat ito sa bahay. At di umano simula noon ay naging miserable na ang buhay niya. Kaya naman ipinadala ng Fourth Wall si Meguro na isang paranormal investigator. Na-record ng night vision camera na iniwan ni Meguro ang isang aparador na kusang nagbubukas. Makalipas pa ang ilang araw ay muling bumalik si Meguro upang tignan ito.これが京子さんが言ってた箱だと思います。Nakita mo ba? Isang dark shadow apparition ang nakunan ni Meguro na nasa loob ng madilim na silid. Nang i-zoom out niya ito ay bigla na lamang itong naglaho. Maaari kayang ang paghawak ni Meguro ng black box ang siyang nag-trigger sa dark apparition na magpakita. Marami sa nakapanood nito ang talagang nangilabot dahil kakaiba nga naman talaga ang mga ghost na nakukunan sa Japan. Nung pagyan pa man marami ding skeptic na baka isa lamang itong CGI. Either way, ano sa palagay mo, kamulti? Ito kaya ang nagmamayari ng box?
Ito ay mula naman sa TikTok user na si Loza na isang music producer at singer. Isang araw habang nasa CR ito ay may maririnig siyang nakapangingilabot na tinig. Kaya naman upang malaman ito ay agad niya itong nirecord gamit ang cellphone. Watch. No te quiero que vean. Estoy ahorita en el baño de la universidad. Pero ahorita es que acabo de terminar de hacer el baño. Y pues estaba todo normal. Pero ahorita están ruidos raros. Y se está tocando la puerta, pero quiero que vean que pues no hay nada. Vean, ahí está mi reflejo. Pero vean de este lado, pues aquí no hay nada. Vean. Acá. Tampoco hay nada. Y acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Pero hoy. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No hay nada. Napansin mo ba? Pagmasdan mong maigi. Habang papalapit ang lalaki sa cubicle ay isang maputlang muka na may nanlilisik na mga mata ang nakasilip pala sa kanya. Pero ang nakapagtataka ay nang tignan niya ito mula sa loob ay wala na ang apparition. Walang ano o sino man sa loob ng cubicle. So ano o sino ang creepy apparition? Ito rin kaya ang gumagawa ng mysterious creepy noise? Ano sa palagay mo, Kamulti? Biyernes ng gabi pasado 9 PM habang naiwan ang magkakapatid na babae sa bahay. Dahil sa hangina nila ay lumabas upang ipasyal ang alagang aso nito tuwing gabi ay may mangyayaring nakapangingilabot. Well, ito ay mula kay Bizarre Bob na ipinadala sa kanya ni Isabel Katz na naglalayong baka may makapagbigay ng kasagutan o makapag-explain man lamang sa pangyayari. Siya at ang mga anak nito ay nakatira sa isang bahay na pinaniniwalaan niyang haunted. Mga kakatuwang pangyayari ang palagiang nagaganap mula sa palagiang pagbubukas ng sliding cabinet door. Mga misteryosong boses sa gabi. Kaya naman sigurado si Isabel na may hindi na tama. Isang gabi habang inilalakad nito ang aso at naiwan naman ang dalawang anak nito sa loob ng bahay, ay ito ang makakapture. Matapos itong panoorin ng mama nila ay sigurado na siyang may paranormal occurrences ang nangyayari sa loob ng bahay nila. Sa una ay makikita ang isang bata na nangilapot na tumatakbo sa kwarto na tila ba may nakita.
Ayon sa anak ni Isabel, nakakita ito ng tall dark figure na nakatayo sa master's bedroom. Isa pa sa nagpapatunay nito ay ang kapatid din nitong babae na sumilip upang tignan ito. Dahil sa nakita rin niya ito ay takot niyang isinara ang pintuan. At dito na nga maririnig ang tunog ng sliding door. Dahil rito ay talagang nangilabot ang mag-iina, kaya naman agad na ipinadala ni Isabel ang footage upang magbaka sakaling may makatulong at makapagbigay ng kasagutan sa mga nakapangingilabot na nararanasan nila sa loob ng bahay nila. Ang mag-asawang ito na si Pete at Ash na nakatira sa United States ay nakabili ng bahay sa Michigan na malayo sa syudad. Masaya sila sa kapaligirang bumabalot sa tahanan nila until something strange will happen. Gabi-gabi silang nagagambala sa kakaibang tunog na naririnig nila sa labas. Magpagayon pa man ay inisip na lamang nilang isa lamang itong uri ng hayop. Sa kadahilanan na rin na nasa kakahuyan sila. Pero sa paglipas ng mga araw ay tila ba kakaiba na ang mga tunog na ito at hindi na ordinaryo. Dito na sila nag-umpisang mapaisip sa kung ano nga ba talaga ito. Sounds like it's in the front yard. Just... there's nothing out here. Okay. Bigla na lamang nalimpungatan si Pete sa naririnig nitong nakapangingilabot na tunog na nagmumula sa labas. Kaya naman nagpasya siyang tumayo at tignan kung sino o ano ang nasa labas. Pero wala siyang natatanaw na maaaring gumawa ng ingay. Dito ay nagpasya na nga ang mag-asawang maglagay ng trail cam sa bakuran nila upang ma-record kung ano man ang ingay na naririnig nila. Nakita mo ba? Pansinin mong maigi ang imaheng gumagalaw sa right side ng footage. Tila ba someone or something ang na-record nito? Makalipas ang ilang araw ay nagpunta si Pete sa isang lawa upang kumuha ng video. And all of the sudden, may marirecord siyang kakaiba. Watch closely. Hearing more about the farm lately. It's going today. And what was that? Did you all... What the hell was that? Habang binibidyoan ni Pete ang paligid ay napansin nito ang gumagalaw sa mga kakahuyan. Hindi na siya nagtanggang lumapit pa, pero ang nakakatakot pa ay lalong lumalakas ang tinig na naririnig nito. What the hell was that? Hudyat na tila ba palapit ito ng malapit sa kanya. Sa pagsapit na nga ng gabi ay muli na naman nagising ang mag-asawa sa ingay na nasa labas na mismo ng bahay nila. No, just stay upstairs, okay, Ash? No, stay upstairs. Stopped. Do you see anything? I don't know. I don't see anything. It sounds like it's on the porch. I know it sounded right, like it was right outside. We're going down. No, just stay up there. Do you see anything? I don't know, it doesn't... Oh my god! Okay, no, I made sure.
Make sure the door was locked. What did you? I don't know. Did you see it? I didn't see anything out there. I mean, Kung ano, sino man ito ay tila ba gustong-gusto na nitong pumasok sa loob ng bahay. Pero makaraan pa ang ilang minuto ay natigil na rin ang ingay. Magpagayon pa man habang minamaneho naman ng mag-asawa ang madilim na kakahuyan, pauwi sa bahay nila ay biglang makikita na naman nila at maririnig ang nakapangingilabot na tinig. Oh my god, no. Fuck that. Labis na nangingilabot na ang mag-asawa dahil tila ba hinahunting sila nito at papalapit na naman ito sa kanila. Sa kabila ng mga nangyayari sa kanila ay nanatili pa rin silang kalmado dahil makalipas pa ang ilang araw ay muli makukulan na naman sila sa muling pagbisita nito sa kanila. Can I kiss you? Yes. Oh, can I do one more? Sorry. Maybe just one? Okay, alright. Why is she like this? Did you hear that? Yeah, what the fuck was that? Sounded like it was the front door. Again. Did you see anything? No, there's no one out. No fucking way. What? What? Is that the apple? Pete, Is anyone out there? This isn't fucking funny! Pete, don't go that far. Come back If I see inside. you, I'm calling the goddamn cops. Come back inside. Come on. Seriously. Tired of this shit. No. Lumabas sila upang tingnan kung sino ang maaaring gumawa ng ingay at wala naman silang nakita na ano o sino man. Maliban sa apple na nasa sahig na maaaring ang ginamit sa pagbato ng pintuan nila. Galit na nga ang lalaki at sumigaw na tatawag na ito ng pulis pag hindi ito tumigil. Dito ay napagpasyahan nilang mag-install ng camera sa palibot upang malaman at makunan kung sino ang may kagagawan nito. At hindi na nga nagtagal ay ito ang marirecord nila. Maririnig ang ingay na nagmumula sa labas ng bintana at di pa nga nagtagal ay makikita ang tila ba may humihila nito at tuluyan itong tinanggal sa pagkakakabit. Natutuklasan din ni Pete na ang mga doorknob nito ay nagsisitanggalan na tila ba may talagang naglalaro sa kanila. So ano kaya ito, Kamulti? Meron nga kaya talaga? Well, tumuto ka lang dahil malalaman mo ang kasagutan. Man, it really sounds like it does not like the room. Sounds so much closer to the house than here. Sa pagkakataong ito ay tinangka na nga nilang lumabas sa sasakyan at naglakad upang tingnan kung sino o saan nga ba talaga ito nagmumula. Pero tila ba muling lumalakas ang tinig na naririnig nila.
Sa sobrang takot na naramdaman nila ay hindi na nila tinangkang tignan pa ito. Kaya agad silang tumakbo papasok ng sasakyan upang makauwi. At nang nasa bahay na nga sila, ay di pa nagtagal, ay dito na marireveal kung ano nga ba talaga ang gumagambala sa kanila. Watch closely. What's going on? I hear something. I'm just gonna see. Hold on. Stay away from the windows. Ginambala na naman si Ash ng tinig na nasa labas ng bakuran nila. Yes. Marahan niya itong sinisilip ng biglang. What the fuck is that? Nakita na nga ni Ash ang gumagawa ng ingay na gumagapang sa kadiliman na agad na gumapang punta sa kanya. What the fuck is that? May mga nagsasabing maaaring isa itong skinwalker. Ito rin kaya ang gumagambala sa kanila sa ilang buwan na pananatili nila sa bagong bahay nila sa Kakahuyan. What do you think? Is it real? Or just an elaborate hoax lamang din nila? Ikaw na ang magpasya ka, Multi. What the fuck is that? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. July 1st of 2024, isang ambulance driver ang lumayo sa minamaneho nitong ambulance. Ayon sa driver, kinailangan niyang tumigil dahil sa nakakatakot nitong nararamdaman. Ayon pa sa kanya ay minamaneho niya ito nang biglang may nakita ito sa likuran ng ambulance. Matapos niyang mapagtanto kung ano ito ay agad siyang lumabas sa sasakyan na nanginginig sa sobrang takot. Naiparking nito ang sasakyan sa gitna ng alleyway kaya agad siyang tumakbo habang pinagmamasdan nito mula sa kalayuan. Alright, so I'm not sure how to talk about this, but well, first off, I've been an EMT just for a little bit, and like I ain't never experienced nothing like this. So as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. Like, I need to turn this engine off though, cause like we're gonna be stranded out here. Yeah, as soon as possible. I'm not trying to go back in this truck.
I don't know if you see it, but can y'all see that back door? Like it just, like it just flew open. Like can y'all? Oh. Nah, what the? What was that? Can y'all see it? Nah, hell no. Heck nah. Hindi na nakapagtataka kung bakit takot na takot ang EMT na bumalik sa ambulance dahil tila ba meron nang kakaibang bagay sa loob. Kahit na hindi makikita ang mukhang sinabi nito, ay makikita naman ang isang shadowy figure na nagpagalaw-galaw sa loob ng ambulance. Ayon pa sa EMT ay kung ano man ang bagay na ito ay maaaring ito rin ang nagpapagalaw ng cabinet na naririnig nito sa loob. May mga naniniwalang maaaring ito ang espiritu ng namatay sa loob ng ambulance. Kung ano man ito ay masayang EMT na may kumuha at ang maneho sa sasakyan mula sa mga katrabaho nito. Magpagayon pa man ay nanatili na lamang katanungan kung ano nga ba talaga ang nasa loob ng ambulance. Isang babayang nakatayo sa labas ng bahay nito habang nangyayari ang isang rainstorm. Nang biglang out of nowhere ay may napansin ito. Ginunan niya ito ng kamera at habang patagal ng patagal ay nangingilabot na siya sa mga nakikita niya. Please tell me y'all see this. Just watch. Watch straight out into that yard. Look, you see it? Look. Again, look. Look, see? Man, I'm telling you now. Ignore my dogs. But look, man, I think it's time to move. Mahirap itong mapansin sa unang tingin pero kung pagmamasdan mong maigi ay makikita ang meron ngang kakaiba. Tila ba someone or something ang nakasuot ng puti ang siyang nakatayo sa labas. Hindi sigurado si Amanda sa nakikita kaya shinare niya ito sa online at dito marami ang nag-comment na nakikita rin nila ang parehong imahe. Ang nakapagtataka lamang ay sa tuwing kumukulog ay nawawala ang white figure. Nagiging visible lamang ito pag dumidilim ang paligid. Gaya ng ibang footage ay isa ito sa mga naging misteryosong kuha sa internet. But what do you think, Kamulti? Do you have any explanation for this? Let me know in the comment section. Nakita mo ba? Anjir. Look, why are you peeking like that? Nakikita mo rin ba ang maliit na creature sa puno? Peeking. What just happened? Oh shit. Ang video ito ay mula sa TikTok ni Reyna Rosny mula sa Malaysia. Nakuha ito sa isang amusement park habang nire-record nito ang anak na nakasakay sa isang ride. Habang masaya ang anak nitong nagpapaikot-ikot ay may napansing kakaiba si Reyna.
Kakaibang pangyayari na nagbigay ng palaisipan sa kung ano nga ba ang nasaksiyan nito. Pagmasdan mong maigi ang bawat rides, nakita mo ba? Isa pang batang lalaki ang tila ba kasing edad ng anak ni Rina ang nakasakay sa tabi mismo ng anak nito. Pero ang pinagtataka ni Rina ay nang muling makabalik ang ride ay nawala ang batang kanina lamang katabi ng anak nito na parang bula. Ayon pa kay Rina, hindi nito kilala kung sino ang bata at nang tumigil ang ride ay hindi na rin ito makita. Kaya naman upang magkaroon ng kasagutan sa kung sino ito ay tinanong niya ang anak sa kung sino ang katabi niya. Pero nagtaka lamang ang anak nito at walang ideya sa kung ano ang tinatanong at pinagsasasabi ng ina nitong si Rina. So sino o ano kaya ito, kamulti? May ideya ka ba? Ito ay mula rin sa TikTok na recorded naman sa Indonesia kung saan ang lalaking ito ay nakakaranas ng mga kakatuwang pangyayari. Nakakarinig ito ng mga nakapangingilabot na boses at mga iyak. Pero wala ni isa sa mga nararanasan nito ang nagpakita sa kanya. Isang gabi habang nasa loob ito ng banyo at nanonood ng Netflix ay magugulat ito sa biglang mangyayari. Anjing. Habang nasa loob siya ng CR ay nakakarinig na siya ng nakakapangilabot na iyak na nagmumula sa banyo at maya't maya pa ay bigla naman itong tatawa. Ang nakapagtataka ay nang lumabas siya ay walang tao o sino man sa kabilang CR at bigla na lamang sa CR naman nito narinig niya ang boses. Agad niyang ginawa ang cellphone at gumaripas ng takbo. Well, hindi pa dito nagtatapos dahil kinabukasan habang nire-record nito ang sarili habang ginagamit ang piano ay biglang ito na naman ang mararanasan niya.
Nak masuk akal. Ini masih siang, masih jam 12:30. Habang nagpapiano nga ito ay biglang nabukas ang pintuan. Hindi niya ito pinansin at bigla itong nagsara ng malakas. Agad siyang pumunta rito upang tignan ito pero walang ano o sino man ang nasa paligid. Maya't maya pa nang bumalik siya ay bigla na lamang tumugtog ang piano ng kusa at biglang naging kakaiba ang paligid. Pero umpisa pa lamang ito. Ilang araw ang makalipas habang ginagamit nito ang gym equipment sa trabaho upang mag-exercise ay biglang may mangyayari na namang magpapatigil ng workout nito. Keadaan nyala, Cok. Nggak ada orang. Lagi na lamang pinatutugtog ng entity ang piano na tila ba gusto siyang laruin nito. Pero sa tuwing pupuntahan niya ito ay walang ano o sino man. Unthinkable na nga ito dahil pati sa bahay niya ay may nangyayari na. Habang natutulog ang asawa nito ay biglang ito naman ang mararanasan niya. Ya, Pak. Siapa? Sang? Nagising ang asawa nito at sinabihan siyang may naririnig itong umiiyak na babae. Pero nagkunwari na lamang ang lalaki na wala itong alam para hindi matakot ang asawa. Hindi alam ng asawa nito na naglagay rin siya ng CCTV upang bantayan ito habang natutulog. At habang nanonood siya ng FIFA ay biglang may mangyayari na naman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini jam berapa sih? 11. Jing dalam keadaan nyala ya. Apa tuh? Sayang? Woi.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh berantakan macam ini. Dari tadi dah aku dengar. Aku juga disuruh masuk kamar. Dah. Diam. Dah. Dah. Tunggu. Bigla na lamang tumugtog ang piano ng kusa at biglang nagising ang asawa nito sa mga kalabog na nagaganap sa loob ng bahay. Nang hanapin nga nila ito ay nakita na nga nilang nagkagulo-gulong mga gamit. Dahil sa takot na rin ay ayaw na rin bumalik ng asawa nito sa pagkakahiga. So ano sa palagay mo, Kamulti? Is it real or just an elaborate hoax? Ang video ito ay nag-viral at talagang nagbigay ng palaisipan sa mga nakakapanood nito. Ang video ay nagpapakita ng isang duwende na nakunan sa isang puno. Well, kung naniniwala ka sa duwende ay panoorin mo ang footage na ito. This the spot. Nah, come back out. Look, why they be peeking like that? Nakikita mo rin ba ang maliit na creature sa puno? Peeking. Alright, so look, let me know. Ang video ay nakunan mismo ng live at maraming nakapanood nito talagang na-amaze sa kung ano ang nakukunan ng lalaki. May mga nagsasabing hindi ito totoo, pero may mga nagsasabi rin namang kakaiba ito. Magpagayon pa man kung isa man itong duwende o fairy ay marami sa mga talagang nakapanood nito ang na-amaze at talagang wala nang pakialam kung totoo ito o hindi dahil talagang cute daw ang nakunan ng lalaki sa live. Ang video namang ito ay mula sa Camper Vibe YouTube channel na isang sikat na camper. Sa particular na video ito ay nag-camping siyang mag-isa sa sikat at kilalang Screaming Woods of UK Blockley. Ang kakawyang ito ay kilala sa pagiging super spooky na talagang nagbibigay ng takot kahit sa matatapang na explorer at mga camper. Well, ang babaeng ito ay mag-isang pumunta sa lugar upang subukan ang tapang nito sa kilalang kakawayan. Notorious din ang lugar at kilala sa mga misteryosong mga sigaw, mga footstep na bumabalot sa hamog. Ayon sa local story nito ay isa itong multo ng army colonel na pinatay ang sarili at isang highwayman na brutal na pinaslang sa lugar. Di umano ay nakakakita rin ng mga lokal na tao rito ng mga nakakatakot na black shadow figure. Nang nasa lugar na nga ang camper ay nag-setup na nga ito ng mga kinakailangan niya. Akala niya ay magiging normal lamang ang mga gabi nito dahil makakarinig na nga siya ng mga scary sounds sa paligid. Habang nakaupo siya sa tabi ng apoy ay biglang nakarinig na nga ito ng weird noise. I don't know if you can see, a Cadbury's Pot of Joy. Yogurt, basically, chocolate yogurt. There is a lot of noises in these woods. Where's my spoon? It's getting cold. Oh. Around 2 AM nung maging nakapangingilabot na ang paligid. Fire for a little while and then you head to bed. The hammock's really comfy, thank God, so I should sleep well, I would think. Where's my big bean? What was that noise? Tila ba merong tao sa labas ng tent nito? Then, 3:50 AM nang bigla siyang magising at nabulabog sa mga uwak na nagsisiingayan na sa labas na tila ba may nakikita sa kadiliman.
So totoo nga kaya ang mga sabi-sabi sa nakapangingilabot nakakahuyang ito ng UK. Ang particular na video ito ng Camper 5 ay lalo pang umatak ng mga YouTuber na mag-explore din sa lugar at tignan kung makakaranas sila ng parehong karanasan. Ang video ito ay mula rin sa isang babaeng paranormal hunter na kilala na sa mga exploration nito sa iba't ibang lugar upang buksan ang third eye ng mga taong hindi naniniwala sa paranormal. Pinapatunayan niya ito sa bawat exploration niya. Sa kabila ng panganib na maaaring ma-encounter nito sa mga bad spirit, entitying maaaring makasagupa niya sa exploration, ay patuloy pa rin siya sa pag-uncover ng mga mystery. Well, sa pagkakataong ito ay nagpunta siya sa isang abandoned church upang magsagawa ulit ng investigation. At dito habang isinasagawa niya ang pag-iimbestiga ay meron na ngang mangyayaring out of this world. Well, watch the full footage and tell me kung naniniwala ka ba. Did somebody say Tom earlier? Oh shit. What was that? What just happened? Oh shit. What was that? Oh shit. What was that? Oh my god. What happened? Did the light just go The off? light just something just fell. Turn it off. Is there somebody down there? Something balancing or something like that? Something balancing or something like that? Shortly after, pumunta sila sa kabilang parte ng simbahan upang makapagpahinga, at habang nagpapahinga sila ay may mangyayari at pakukunin ng kamerang talagang magpapakilapot muli sa kanila. I don't know. Let me come around that side so people can see. So this is Amy's Look. box that It's she not puts- like a floppy thing, like I actually need to... And the cabal's gone off now. It's moving. It moved. Am I making it? Bigla na lamang umilaw-ilaw ang paranormal device nila. Udyat na may entity sa paligid nila. Magpagayon pa man ay baka malfunction lamang ito. Pero ano sa palagay mo, Kamulti? Meron nga ba talagang multo sa loob ng simbahan? Maraming kababalaghan na nagaganap sa pagsapit ng dilim, at kung minsan ay talagang hindi mo nagugustuhing lumabas pa, lalong-lalo na't magmaneho sa napakadilim na daanan. Mga kababalaghang bumabalot sa highway na hindi mo gugustuhing maranasan. Well, sa pagkakataong ito ay baka maranasan mo ito sa pamamagitan ng panunood ng footage na ito. Kakayanin mo rin kaya kung sakaling ikaw wag nasa ganitong sitwasyon na kung saan may makikita kang hindi mo inaasahan. Well, panurin mo ang footage. Out of nowhere, isang babaeng tila ba nakasuot ng gown na biglang lumitaw sa gitna ng highway. Labis na nagulat ang driver na agad inilihis ang sasakyan upang maiwasang mabunggo ang imahe.
Dire-diretso na ang lalaki at di na nagtangkang itigil pa ang sasakyan upang tingnan kung sino o ano ang muntikan na nitong mabangga. May mga nagsasabing maaaring isa itong multo ng babaeng nagpapakita sa daanan at pumapara ng mga sasakyan. Either way, what do you think, Kamulti? Are you brave enough to encounter one of these in the road? Ghost and Demons Real Encounter. Well, kung ready kang panurin ng mga ganitong kababalagan, ay tara! Nararamdaman mo rin ba na tila ba may nagmamasid sa iyo sa kadiliman, lalong-lalo na sa kakauyan? Well, ito ang patunay na dapat kang magtabi-tabi po at mag-ingat. Ito ay nakunan ng isang lalaking mag-isang nagkakamping sa kakauyan nang makarinig siya ng strange noises sa paligid. Agad niyang hinanap ang pinagmumulan nito at ligid sa kanyang kaalaman ay isa pala itong maling pagkakamaling gagawin niya. Habang naglalakad siya ay rinig nito ang ingay. Dito ay makikita na nga niya ang isang babaeng nakasuot ng puti at may mahabang buhok. Sa sobrang takot ay agad na tumakbo ang lalaki makalayo lamang sa imahe. Nag-viral ang footage nito at naniniwala ang mga nakapanood nito na isa itong multo ng babae o isang white lady. Ikaw, Kamulti, ano sa palagay mo? Isa kaya itong real ghost caught on camera? Ang video ito ay recorded mismo dito sa Pilipinas kung saan ang babaeng ito ay natutulog nang bigla siyang magising 1 AM. Nalimpungatan siya sa malalakas na katok sa pintuan at tila ba may nagpupumilit pumasok at nagsisisigaw. Nagulat ito sa mga naririnig dahil tila ba may gustong pumasok sa loob ng bahay niya. Kaya naman maraan siyang naglakad at sinilip ito mula sa bintana. Di kalaunan ay tumigil rin ito, pero ang inaakala niya ang pagtigil ng babae ay muling mangyayari. 1 AM ulit ng madaling araw nang muli na naman itong nagbalik.
Muli na namang bumalik ang mga katok at dito nagpasya na nga siyang buksan ang pintuan pero nagdalawang isip siya na baka pag nabuksan niya ito ay may mangyaring masama sa kanya. Ang ganitong setup ng gabi ay paulit-ulit niyang nararanasan. One particular night, again, na muli na naman itong kumatok sa pintuan niya. Naglakas loob na nga siyang buksan ito at ang makikita niya ay talagang creepy. Napamura siya sa takot. Buti na lamang ay agad niyang naisara ang pintuan. Pero sino ang matandang babae na ito na nakasuot ng itim na tila kuba pa? Ayon pa rito ay tumawag daw ito ng pulis upang report ang pangyayari pero hindi na nakita pa ang misteryosong matanda. Kung totoo man ito o hindi ay isa lamang ang malinaw. Huwag mo nga hayaang nakabukas ang pintuan at baka merong pumasok sa'yo na hindi mo inaasahan. Ang video ito ay nai-record pa noong early 2000 pero nakapangingilabot ang laman nito kung saan isang lalaki ang nagkakamping nang all of the sudden ay bigla siyang hinabol ng isang creepy figure. Nakasuot ito ng itim na damit at may nakakatakot na mukha at tila ba mahaba pa ang kuko nito. Dahil sa short clip lamang din ito ay mananatili na lamang itong misteryo. So ano kaya ito kumulti? Ang pamilyang ito ay nakakaranas ng extreme paranormal activities sa loob ng bahay nila. Araw-araw silang hindi matahimik dahil tila pa pinaglalaruan sila nito. Naniniwala ang may-ari ng bahay na maaaring ang nagpaparamdam sa kanila ay espiritu na galing sa isang ancient church na binisita nito na sumunod na sa kanya. Kaya upang patunayan ito at ma-record ang mga pangyayari ay naglagay sila ng multiple camera sa paligid ng bahay. Ito ang mga ilan sa nakuna nila. Damn, that's crazy. Oh my gosh, nuh-uh. Dude, what the... Oh wow, fucked up for that. Dude, I can't believe you're telling me this shit right now. Oh my god. You need to be careful around there. No, I'm dead serious. What the fuck? What the fuck? Dude. This fucking ghost is fucking with me again. Yeah, it's fucking with us again. Can you? Oh my god. No, hell no. This fucking cross looked over again. I'm dead ass fucking serious. No, I'm done. Habang nakaiga ang asawa nito ay hindi nito napansin ang rocking chair na gumagalaw ng kusa. Maya't maya pa ay ang cross naman sa pader ang siyang bumaliktad. Di pa nagtagal ay ang pintuan naman ang nagsara ng kusa na siyang ikinatakot ng babae. Naalarma ang babae kaya agad siyang tumayo at kinuha ang anak nito upang makalis sa loob ng kwarto. Pero hindi pa rito nagtatapos dahil sa susunod na araw ay sa living room naman magpaparamdam ang entity.
Habang masayang naglalaro ang mga bata sa living room ay bigla na namang bumaliktad ang cross sa pader. Maya't maya pa ay biglang namatay ang TV at dito na nga biglang nagslide ang nilalaro nila ng kusa. Sa takot ay nagtakbuhan na nga sila makalayo lamang sa kung anong entity ang gumagambala sa kanila. Kung ano man ang entity ito ay tila ba interesado ito sa ina ng mga bata. Us alone. Habang mag-isa ito sa kusina at buhat-buhat ang anak ay bigla namang nagsiulugan ng mga manikang nakapatong sa milalagyan ng bata. Maya't maya pa isang bagay na ang tumilapon at dito na nga siya agad na umalis dahil tila ba nagiging agresibo na ito. Nang aalis na nga siya ay biglang nagsara ang pintuan at tila ba ayaw siyang padanin sa lugar na yon. So ano kaya ang mga nangyayari Kamulti? Totoo kayang may masamang espiritu o entity gumagambala na sa kanila? Gusto kaya silang paalisin ito o may iba itong pakay? Ano sa palagay mo? Let me know in the comment section, Kamulti. Ang babaeng ito ay makakaranas ng mga panindig balibo at kakatuwang pangyayaring hindi niya may paliliwanag. Yes, my fan is on. That's why you see it glowing, but what the hell? Why is it wrinkling like that? Doesn't that look like a face? Tila ba may gumagalaw ng kortina mula sa likuran nito. Ngunit sa una ay nagtaka ang babae dahil maaaring hangin lamang ito. Pero habang tumatagal ay tingnan mong maigi ang nangyayari. Unti-unting nagkakaroon ng mga kamay at di na nga nagtagal ay isang itsura o mukha ang pumakat rito. Naglakas loob na nga siyang tumayo upang hawiin ito pero nang mahawi na ito ay walang ano o sino man ang nasa likuran ng kortina. But, ano sa palagay mo Kamulti? Is it real or just an elaborate hoax lamang? Ang lalaking ito ay naka-encounter ng demon-like entity sa loob ng isang haunted abandoned house. Huwag kang kukurap Kamulti. Habang sinusuyo nito ang abandoned haunted house, ay makita ito ng isang pintuan sa sahig. Pero bago pa man niya ito tuluyang mabuksan, ay nakareceive na siya ng message mula sa EMF detector at nagsasabing, I am here. Я здесь. Кто ты? Nakakarinig na rin siya ng mga katok at kalabog sa paligid. Nag-uumpisa nga siyang kilabutan at sa kabilang kwarto, ito ang makukunan ng stationary camera.
Isa na namang pintuan na nakunang nagbubukas-sara at muli nakareceive ang EMF detector ng it's too late. At dito na nga, namatay ang ilaw. Слишком поздно. Ответь. Ребят, короче, там походу все отключилось. ПГФ так больше не ответил. So ano sa tingin mong nakunan niya ka multi? Totoo kaya itong multo o demonyo? O gawa-gawa lamang? Ikaw na humusga. Ang footage na ito ay na-record ng isang CCTV sa isang madilim na driveway. Unang makikita ang isang bilog na bagay na tumilapon at maya isang bola naman ang muling natilapon. At hindi na nga nagtagal ay makikita ang isang upuan na lumabas at nagpagalaw-galaw bago tuluyang tumilapon kasama ng mga bola. Hindi pa rito nagtatapos dahil muli isa na namang chair ang tumilapon palapas. Matapos ang tumilapon ng lamesa ay maya pa ay isang dark figure ang makikitang nagpakita sa camera. So ano sa palagay mo ito, Multi? Totoo kaya ito? O bawang gawa-gawa lamang? Ang lalaking ito mula sa YouTube channel na Donnie Drunkard ay naka-encounter ng unexpected event during paranormal investigation. Di umano ay sinundan siya ng isang malevolent spirit sa bahay nito. At ayon pa sa kanya ay araw-araw na siyang ginagambala ng espiritu. Sa isang video pa nito ay sinabi pa niyang pisikal na siyang inaatake ng entity. Bigla na lamang siya nakaramdam ng sampal sa mukha nito. Sa pangangambay na natili na lamang siya sa kwarto niya kasama ang aso nito upang maiwasan pa ang entity. Pero mukhang hindi siya tatantanan nito. You okay? You okay? Thank you. You're a good boy. Yeah, I know. Yeah, I know. Tough guy, eh? You wait here. Yeah, a beeper. Okay? I'll be right back. Come right back.
Nang makakuha nga siya ng lakas ng loob, pinagpa siya siyang lumabas upang tingnan at check ito. At nang nasa hallway siya ay kitang-kita nito ang paggalaw ng chandelier. Maya't maya pa ay narinig naman nito ang washing machine na tila ba tinatapik na kung anong bagay. Di umano ay nagsisibukas sara din daw ang mga pintuan at hindi pa riyan dahil wala siyang kalam-alam na may makukuha ng static camera sa isa pang silid ng bahay na talagang nakapangingilapot. Habang nasa loob ng kwarto nito si Mark at nagpapahinga dahil sa takot, ay biglang nakunan ng camera ang isang black ominous figure na lumipad mula sa kisame. So ito kaya sinasabi ni Mark na espiritu o entityeng sumunod sa kanya. Ito rin kaya ang nananakit sa kanya. Ano sa palagay mo, Kamulti? May idea ka ba sa black figure na ito? Ano ang nilalang na ito na humabol sa lalaki na nakatira sa loob ng abandonadong bahay? Isa kaya itong aswang? Well, ready ka na bang panoorin ng mga panibagong kababalagan na ngayon nagpa-viral na naman sa internet? Meu Deus, cara! Alan! Meu Deus, Alan! Demonyo, kaluluwa o multo ng madreng dumalo sa misa. Baby, come on. Get it. You be right there. Something opens that door, you need to get. Well, kung handa ka na, ay tara. To Philip's bedroom now. Ang video ito ay mula kay Nooks Top 5 na naisend sa kanya ng isa sa mga viewers nito na si Sophie. Di umano ang footage ay recorded ng kaibigan nitong si Laura sa isang abandoned railway tunnel in Hassel, Germany. Ang tunnel ay ginawa noong 1890 na siyang ginagamit ng mga sundalong German noong ikalawang pandaigdigang digmaan. Kaya naman habang nasa weekend trip ay pinuntahan ni Laura ang historic abandoned railway tunnel. At habang nire-record niya ito gamit ang cellphone ay nakunan niya ang nakapagtatakang bagay sa madilim na railway. Nakita mo ba, isang maputlang bagay ang tila pa bumabangon sa railway na nasa harapan mismo ni Laura. Kung pagmamasdan ay mukha itong payat na braso pero hindi na nakita pa ang buong katawan nito. Dahil sa sandaling oras lamang ng pagmasdan nito ni Laura ay agad na nga siyang tumakbo sa sobrang takot. Pero kung pagmamasdan mong maigi at tila ba na-camouflage ito sa riles, maging ang source nating si Nooks ay walang ka-idea sa kung ano ang bagay na ito. So isa kaya itong unknown creature o may idea ka, Kamulti? Share mo naman sa comment section. Ang susunod na video ito ay mula sa popular YouTube channel na Bearded Explorer.
Ang lalaki ay nagpuntang mag-isa sa isang abandoned haunted house located somewhere in the French countryside. Makikitang talagang nilamon na ang bahay ng kalikasan at habang nasa loob ang lalaki ay kinukunan nito ang bawat paligid at loob ng bahay. Sa pagtatapos ng exploration nito ay wala naman siyang kakaibang nakita o karanasan sa loob until nang i-review nito ang camera ay napanganga siya sa mga natuklasan. Ito ang footage. Right guys, well that is it for today's video. Hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is the _. Check out the Facebook page. Like always, I put all the pictures on Facebook, 10 of us on Instagram, and I'll see you on next week's video. Hindi napansin ng lalaki ang kurtina na biglang hinawi ng hindi makitang nilalang sa loob ng bahay. Pero malinaw sa kabuuan ng bidyong walang tao o sino man ang nasa loob. Matapos niya itong may upload ay may mga nagsasabing isa itong genuine paranormal activity. Isa pa sa mga nag-comment na si Marco1591 ay may napansin bandang 13:55 minutes ng footage na talagang nagpakilabot sa kanila. Start with this one first because this one looks like it's got a lot of stuff inside, and it has. Some more photographs here. Look, he looks a little bit like Nicholas. Wow, just look at the stuff in here. It's so old. The ceiling is completely covered in mold. Bit of condensation corner again. Look at this, the cupboard completely filled with clothes still. Wow, absolutely amazing. It looks as if something's been climbing in. Oh God. Nakita mo ba pagmasdan mong maigi? Look at this, the cupboard completely filled with clothes still. Tila ba isang pa ang makikita sa refleksyon ng salamin na nakatayo sa likuran ng kurtina na siyang hindi napansin ng lalaki. Pero ilang segundo lamang nang muling makunan ito ng kamera ay wala na ang mga paa. Ang mas nakapagtataka ay nang pumasok siya sa silid ay wala doon ang mga paang nakunan niya. Naniniwala mga viewers nito na totoong may kapapalagang nangyayari sa loob ng haunted house. Magpagayon pa man ano ang masasabi mo, Kamulti? Guys, well that is it for today's video. Hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is the _. Ito ay uploaded sa TikTok na nagpapakita ng mga taong nasa loob ng simbahan na nagsasagawa ng misa. Di umano ang nakarecord ng video ay ama ng babaeng naka-upload nito sa TikTok. Habang kinukunan nito ang misa ay may na-record itong nakapangingilabot at ang nakapansin lamang nito ay ang babaeng pinapanood ang recorded mass. Isang maputlang nilalang na may malalalim at maitim na mata ang makikitang kasama ng mga nagmimisa. Dito ay tinanong ng babae kung sino ang misteryosong figura, pero maging ang ama nito ay nagtaka at kinilabutan dahil hindi niya nakita ang imahe ng nire-record nito ang video. Tinanong din ito ang mga miyembro ng simbahan pero hindi rin nila kilala ang imahe. Magpagayon pa man ay mas nakakatakot at katakataka ang footage ng sabihin ng babaeng may isang taong nakakakilala pala ng figura. At ito ang matandang pari ng simbahan. Ayon pa kay Father, ito ang matandang babae na palagi ang nagtatrabaho para sa simbahan. Pero ang matandang babae ay ilang taon na palang namatay. So ito kaya ang multo o kaluluwa ng matanda na nagpakita during Christmas Mass o ibang nilalang na ito, Kamulti? Either way, ikaw na ang musika kung totoo ba ito o just an elaborate hoax lamang. Ito ay mula sa Fatos E Mysterious. Ang grupo ng mga YouTuber na ito ay nagpunta sa isang abandoned building at sa pagpasok nga nila sa madilim na gusali ay may makukunan silang nakapangingilabot.
Isang fail figure ang lumitaw at hinabol sila. Dahil sa takot ay nagtatatakbo na nga sila. Ngunit tila ba hindi na sila tinatantanan ng misteryosong figura o nilalang na humahabol sa kanila. Meu Deus, cara! Alan! Meu Deus, Alan! Ang nilalang ay may maputlang pangangatawan at mabilis na gumagapang. Tumakbo ng mabilis ang lalaki paakyat ng hagdanan pero biglang lumitaw pa rin ang nakapangingilabot na halimaw na may mahabang kamay at patuloy na gumagapang paitaas. Nininilaan pa ng nilalang ang sahig habang tinitingnan ito ng lalaki nang biglang muli na naman itong pumunta sa kanya at muli na namang nagtatatakbo ang lalaki. So ano sa tingin mo ang nilalang nito, Kamulti? Isa kaya itong aswang? O isang monster? O maaaring gawa-gawa lamang nila? Ano sa palagay mo? Ito ay nakuna naman sa loob ng isang children's center at ayon sa footage, ang center ay lugar para sa mga bata. Ang lugar ay pinaghalong music school at daycare center. Pero wala masyadong bata ang nagpupunta rito dahil sa iba't ibang rason. Pero ang talagang rason di umano ay takot sila sa lugar. Laging sinasabi ng mga batang merong lalaki sa loob ng play tunnel. Pero wala naman daw tao rito ayon sa mga staff. Kung minsan naman ang mga laruan ay kung saan-saan napupunta kahit na wala namang tao sa loob. Pero sa mga araw na sarado ito ay naglagay ng kamera ang may-ari upang mabantayan ang loob. Kung sakali mang merong pumasok, wala namang nagtangkang mag-trespassing sa loob ng daycare. Pero may makukunan silang misteryo. Panoorin mo ang footage. Ngayon ay malinaw na kung bakit walang mga bata ang gusto nang pumasok sa loob mula sa gamit na gumagalaw o lang gumugulong ng kusa ay talagang nagbigay kilabot sa mga staff na nakapanood nito. Gaya ng ibang mga footage, inanatili na lamang din itong misteryo. Ang creepy video namang ito ay mula sa YouTube channel ni Sarah B. Ang footage ay nakunan sa loob ng isang notorious East Drive, The Black Monk of Pontefract. Kilala rin ito sa reputasyon nito na kabilang sa the most haunted houses in UK. Ang poltergeist na nagpapakita rito ay pinangalan ng Fred na kilala sa tawag na The Black Monk. Di umano ang mga bumibisita rito ay nakakarinig ng mga unsettling voices, nakakakita ng mga ghostly apparition at mga karanasan tulad ng mga kagamitang naggagalawan ng kusa at tumitilapon sa may hindi malamang dahilan.
Maraming nagpupunta rito upang makaranas at maka-encounter ng real supernatural events. At isa na nga rito ang babaeng ito na nasa loob mismo ng haunted house. God! Can't scare me, you bastard. I'm coming. Sorry for swearing, people. Someone's just moved it back. Oh. The fucking hell. Okay, Fred, if this is you, piss off. I am your friend. I'm coming up. Well, I'll just have a rest. Right, you stop bloody banging your cow. I'm coming up. You're not scaring me. That is for Alan. To prove that it is top at Bannister. Hello, Pauline, I'm shitting myself. Right. This is little... What? Sounds like there's something in that bedroom. Sometimes it opens the door for you. Emma, if you're in there, can you open my door, please? That's the attic. Can you let me in, Emma? I don't know where to go now. Dare I go towards it? Open door. What the fuck was that? It's not funny when you're on your Todd. Emma, open door for me. There. Okay. Fuck that. I'm up to the top of the stairs. Pumunta siya sa itaas dahil sa mga naririnig itong kakaibang ingay at nang nasa itaas na nga siya ay biglang nagbukas ng kusa ang pintuan. Labis na natakot ang babae kaya napatras ito pero habang nasa loob pa rin siya ng bahay ay nagpatuloy pa rin siya at hindi nagpatinag sa mga pangyayari. I'm gonna go into Philip's bedroom now. Fuck. I'm alright. Oh God, I'm having a heart attack. Okay, Emma, I'm sorry. I'm just, this ain't gonna last long because the door's shut again. Right. I will say there's a doll's house in there she plays with. Now this is the creepy parents' bedroom. What the frig? Nagbubukas sara ang pintuan at wala nga siyang pakundangan ay pumasok siya sa loob ng kwarto. At dito naniniwala na nga siyang maaari ang espiritu nagpaparamdam sa kanya ay ang may-ari ng bahay. Magpagayon pa man ay patuloy pa rin ang investigation niya upang i-reveal ang mga kababalaghan. Now I want to go back down now. I want to go back down now, seriously, and I dare twatting move. Hello? I'm sorry for camera checking, but it's... Big mistake, this doing this cleaning at night. Stupid mistake. Right, I'm coming back to the stairs. I don't... Ah! Fucking hell! Oh, God. Oh, Mum. Oh, I don't want my mum because she's an ass, but there you go. Come on, I'm going to man up now. Well, not man up because I'm a woman. I'm going to woman up now. Come on. Can anybody hear what I can hear? Can you hear it, Chris? That's it. Hold on, let me go. Oh, I can't. I have to pass it. Fucking hell. Right.
All right, just leave me alone for 5 till I get downstairs, please. Just leave me alone. Somebody's just said something to me. Who's on? Oh, I'm going to shit myself. What? Right, I'm coming out, wherever you are. This isn't funny no more. This is not funny. Fuck off. Right, I've just shut door. Bed, I'm going to sit on the fucker. I daren't move. Oh, someone's just stopped on that cupboard. Jesus Christ. I'm sat here. I am shitting it. I've shut door. You know, Chris, this is what we hear all the time, but when we're in house and we're talking, we're taking a notice of it. But, does anybody want me to ask anything? What the fucking hell? Are you sure you heard breathing sounds? Are you sure it's not me, Chris? Oh! Oh! I want to go down. All right, I'm sorry. I'm not. Fucking, I'm freezing. Freezing's coming past the bedroom. What was that that's just gone past this? Oh, God. I'm gonna go down. I've had enough. Dahil nga sa hindi na ito kinakaya ng babae, nagmakaawan siya sa poltergeist na paalisin siya at hayaan siyang makababa. Pero tila ba galit na ito at hindi na nga siya hinahayaang makaalis dahil patuloy pa rin ang pagpaparamdam nito sa kanya at tila ba gusto na nga nitong sakta ng babae dahil sa kapangasan nito sa loob ng bahay. Do you like it when people's in house on their own? There's something on the landing. God, Chris, I wish you were here. What are you, Victoria? I think it's Teddy that's in Emma's room. What the shit was that? Eileen, I hope you're hearing this and that. Anne-Marie, I hope you're all fucking watching this and that swearing. What was that? Whatever that were, I don't know, because it sounded like something dropping, but I don't know where. Okay. Emma, if that's you on stairs, will you move, please, because I want to go down. Oh, that's me breathing very deeply. The lights just come on. The friggin' light has just come on. Oh. I know I'm fed up today and a bit down, and I did scream and bawl when I come in the house and told it not to come near me and to F off and all this shit, but I'm sorry. Right, I'm going to get up and go back on. Maybe I might not. Emma, if this is you, sweetheart, will you just leave me alone a minute so I can get downstairs? Please. Just leave me alone a minute. I'm coming out of Philip's bedroom now, just leave me. Oh, shit. I can hear tapping in that cupboard. I don't know where... Oh! I don't know where to go. I'm right, I'm going to go on to landing. Oh... What the hell? Alright, I think I've had enough. I want to go down. Right, I'm going to watch, because I'm going to kick the fucking teddy back. Water's running in the bathroom. I'm going to go in and have a look. There's got to be somebody in there. There's really got to be some fucking in there.
Something's growling in the bathroom. Emma, I'm sorry for shouting, sweet. Will you open the door for me, please? I have just seen something. I have just seen something. Right, that's it. I'm off down. I can't take no more. I am off frigging down. The things I do for you lot. Oh, someone's following me. Nakita mo ba nang maigawin ni Carol ang camera sa isang silid ay may kita ang isang imahe? Pagmasdan mong maigi. I have just seen something. Napakabilis lamang ng mga pangyayari at ang imahe ay mabilis na nawala. Dahil rito ay mabilis na nga bumaba ang babae at sinabi pa niyang tila ba sinusundan siya. So ano kaya ang mga nangyayari sa loob ng haunted house na ito? Totoo kayang multo ito na nagpaparamdam sa kanya? Isa kaya itong aggressive poltergeist? Ano sa palagay mo, Multi? Is it real? Or just an elaborate hoax lamang din? Ang huling video namang ito ay nakunan sa loob din ng isang bahay. Ang taong kumuha nito ay hindi lang nagmamay-ari ng bahay dahil marami rin itong alagang aso. Ang bawat isa sa mga alagang aso nito ay inaalagaan nila na parang anak na nila. Magpagayon pa man, tulad ng mga bata ay may ginagawa rin itong makapanindig balahibo. Kung minsan ay nakatitig ang mga aso nito sa kawalan at minsan naman ay umuungol na parang may nakikita. Pero hinayaan na lamang ito ng may-ari dahil baka normal lamang ito until isang insidente ang mangyayari na magbibigay hiwaga sa kanila. Magpapatunay na hindi lang pala ito basta normal lamang. Sa araw na ito ay mag-isa lamang ang may-ari ng bahay nang ito ang mangyari. Here. Well. Happens all the time. Hindi lang ito ang unang beses na nararanasan nila ito. Pero ito pa lang ang unang beses na nakunan nila ito sa camera. Isang araw habang mag-isa naman ang asawa nito ay biglang may makukunan nitong kakaiba. Pagmasdan mong maigi. Okay. It just happened again and the dogs are freaked out. Get it. David, come on. Get it. You be right there. Something opens that door, you need to get him. Oh my god, I don't know if it's gonna happen again. It just happened again. Tila ba may nakikita ang aso sa labas ng bahay? Move, 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 move! Pero ang nakapagtataka ay walang nakikita ang babae sa labas. Nobody there! The dog stopped barking now. Davey's freaking out by the door though.
Tulad ng unang na-record nila ay walang tao o sino man ang nasa labas ng bahay. Talagang nakapagtataka ito lalo na sa mga reaksyon ng aso nilang tila ba may nakikita na hindi nila nakikita. Naniniwala ang mag-asawang isang supernatural entity ang gumagambala sa kanila. Magpagayon pa man ay gaya rin ng ibang video ay nanatili na lamang din itong misteryo sa kung ano nga ba talaga Move! ang mga nararanasan nila. May ideya ka ba, Kamulti? Nobody there. Share mo naman sa comment section. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.